Alright. Hi guys, welcome back no, welcome back. Good morning, good afternoon, good evening no. Nasaan ka man ngayon? Welcome back do sa ating webinar training no, how to build a solid financial foundation. Day 4 na po tayo no. One day na lang. Natapos na itong training natin no. Okay, again, welcome back dito sa ating day 4 no. Again, gusto ko lang pasalamat no. Salamat sa pag-attend itong ating webinar training ngayon no. Sikapin natin na being worth it yung ininvest mo na oras dito no sa pag-attend. At sana marami kang matutunan sa akin ngayon no. Okay. Again, my name is Karim Abdon Flores no, taga Cagayan de Oro. Dati po kong waiter, line cook, at ngayon nagtuturo po tayo ng ano no, financial education dito sa IMG. Again, ito yung mga dati kong ano trabaho as on-call waiter. Ito naman yung dating trabaho sa ano, yung pagluluto. Tapos ito yung mga seminar na na-attend-nan ko 'no, dati. Naalala mo yung kuwento ko nung day 1 'no? Kailangan talaga nating matuto guys, importante talaga yung mga ganitong training 'no, para at least kahit papaano, hindi na tayo basta-basta ma-ano 'no, ma-take advantage yung mga mandarambong na tao 'no. Okey. 'Yan, ito yung mga librong binasa ko about sa mga, finance. Abangan mo pala yung regalo sa'yo bukas guys, May regalo ko sa'yo na ano 'no, um, abangan mo yun bukas guys, yung gift ko sa'yo 'no, okey? Para kanino ba itong training na 'to 'no? Actually para sa lahat 'to, sa empleyado ka man, business owner ka man, OFW, entrepreneur ka man, estudyante, propesyonal, okey? Gusto ko lang pakilala yung company namin, IMG stands for, International Marketing Group. Ang office po namin is, makikita sa 9th floor 'no, sa Kings Court, Building 1 sa may Chinorosis Avenue, Makati City, okey. Ito yung founder namin si ano, Sir Joven de las Piñas, Noel Arandilla, Sir Bart Borja. Sila po yung na-big 3 natin 'no. Um, I-follow mo sila sa ano 'no, sundan mo yung programa nila na, Kape at Salita at saka yung Kwarta sa Kusina 'no. Mapapanood mo lang sa Facebook or kaya sa YouTube 'no, okey. Become part of the mission, 30M by 2030 'no. Ito yung financial literacy campaign namin. Sana isang araw, makasama ka na namin dito 'no, sa aming, financial literacy campaign. Be with the group who inspires you. When the members of your group save and invest, they will also inspires you to save and invest. One of our goals is to convert people from being spenders to savers and to teach them how to save the right way. Become part of our financial literacy campaign, 30 million Filipino by 2030. Ganun guys, ito yung 18 years na pong IMG 'no, established in 2002. IMG is one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines today. Financial education assists people who want to help themselves achieve financial security through financial education and building a solid, financial foundation. Again, ito yung branch namin, IMG Sentry, Cebu, Davao, CDO, Dubai, Singapore, Hong Kong, Macau, and saka yung sa Europe 'no.
Our mission to help create wealth for families no family left behind. Our vision to build a new financial industry. Do it right, do it with pride. The problem, many people today are financially struggling due to lack of financial information. Solution to educate more people about financial literacy and to provide them the best products in the financial industry. The mindset help them learn the best practices on how to manage their own finances from saving to investing. Guys, ito yung ano natin, no? Pag-uusapan natin. What you will learn in this training, no? Yung day 1 natin, ito yung napag-usapan natin, healthcare, sa yung day 2 natin, life insurance, day 3, debt management, emergency fund. Ito na tayo ngayon, no? Ito yung magiging topic natin ngayon sa day 4, no? Emergency fund. At yung pinakalas natin bukas, abangan mo ito, yung pag-usapan natin yung sa investment na, no? Dito na tayo mag-invest dun sa, tutunan mo ito yung sa pag-invest sa stock market o kaya sa mutual funds, no? Okay? The fourth, lack of our solid financial foundation. Okay guys, mag-focus na tayo dito sa ating topic which is emergency fund. Why emergency fund, no? Emergency fund is important because it acts as a financial buffer that allows you to avoid getting into a bad debt, no? Excuse. Emergency fund is a type of saving, no? Four types of saving. Una, yung regular savings. Ito nga, yung pangalawa, yung emergency fund. Tapos yung pangatlo, leisure fund. At yung pang-apat natin, ito yun, investment fund, no? How are you doing so far? 10 years employed, bali 10 taon ka na nagtatrabaho, yan ang number of years mo, yung number of years work, no? 300,000, yan yung average annual income mo, no? And then 3 million, yan yung total amount earned, no? Bali galing yan dito, nagbigay lang ng example dito, 25,000 per month, no? Times 12 mo siya, times 12 months, times 10 years, no? Kaya meron ka dito 3 million, no? Ang tanong diyan, how much ba yung ano, no, savings natin? How much, no? Ang ano dito, possible na wala, no? Zero. Okay? 10 taon na tayo nagtatrabaho, no? Medyo malungkot sa atin, no? Sabi nga dito, it's not what you earn that counts, no? It's what you keep. Okay? What happened? Did you use the correct saving formula? Uh, Siguro naging tanong mo sa sarili mo to, question to yourself. I've been working hard all my life, but I wasn't able to save anything. I'm earning more than a regular employee, but I don't have any savings, no? I have a big commission, incentives, service charge, tips, bonuses, but I don't have any savings. Where did your money go? No, minsan napapatanong tayo, no? Uh, Sipag ka naman, tapos ang tagal mo na nagtatrabaho, no? I've been working hard, no? Sa ng buhay mo, no? Tapos minsan nagtataka ka na ano, hindi ka pa rin nakakapag-ipon, no? Tapos yan, minsan kung kailan pataas na yung sa rate mo, mm, dati regular ka pa lang, ay kumbaga papansin mo, mas mataas ka pa naman sana, no? I'm earning more than a regular, no? But minsan nakapagtanong ka sa sarili mo, ah, bakit ka walang ipon, no? Minsan nagiging katanungan din natin yan, eh. Tulad niyan, kumikita ka naman ng malaki, dami mong incentive, service charge. Minsan nakakapagtanong tayo na saan ba napunta yung pera natin? Parang gano'n.
Okay? Dahil yan sa ano 'no, wrong saving formula 'no, formula. Kaya ang example natin dito, ang kadalasan ginagawa is income, ito yon income. Pagdating ng income, expense agad 'no, expense. Kaya ang nangyayari pagdating ng savings, zero. Okay? Kaya ito yung madalas na formula na ginagamit, eh, 'no, yung karamihan. Income, pagdating ng income, expense agad 'no. Ito yan 'no, income, pagdating ng income, mapupunta agad yung dito yan, bayad sa mga utility bills, mga kuryente, Meralco, pambili agad ng yan, mga gadget, alcohol, alak-alak, Starbucks, tas travel, tas pamall-mall, ganyan yung kadalasan nangyayari 'no. Kaya ang nangyayari is pagdating dito sa saving side natin, nagiging zero siya 'no. Hindi ko naman sinasabi na huwag mong bayaran si Meralco 'no. Hindi ko naman sinasabing huwag kang mag-enjoy-enjoy 'no. Kumbaga meron lang tayong tamang formula 'no. Ito yun 'no, ito yung sinasabi ko na correct saving formula 'no. Dapat pala income, ang dapat ang sunod sa income is savings 'no, hindi dapat expense 'no. Income equals savings 'no. Katulad niyan pagkatanggap mo ng ano, sahod, dito dapat mauna savings, mapupunta yan dito sa emergency fund mo, investment, life insurance, health insurance. Tapos yung matitira nun, yun yung magiging expense 'no, matitira ng savings mo, yung magiging expense. Dito ka na magbayad ng ano mo, pay your bills, shopping, nood na sine, lifestyle, enjoy, okey? Kung ano lang matitira dun sa iniipon mo 'no, expense na yung matitira, pagkasyahin mo na kumbaga 'no. Okey, meron pa tayong isang ano diyan, formula yung tinatawag lang na, better sa saving formula 'no or yung, prosperity formula or the 10-20-70 rule. Okey, sabi dito income, yung income can be from salary, business, incentive, side hustle, et cetera. Kumbaga ang mangyayari nun minus mo yung 10%, ito yun tithes mo 10%, get the 10% of your income to give to your charity or church 'no. Yung tithes mo yung baga yung tanggalin mo yung 10% 'no dun sa 100. Kumbaga yung ano mo, bigay mo kay ano 'no, hindi ko alam anong religion mo pero yan yung pinakabigay mo kay Lord na ano mo, yung kinikita mo 'no. Savings, 20%, tanggalin mo yung 20%, get the 20% of your income for your savings and investment. Tas yung expense 70% 'no, get the 70% of your income for your expenses and lifestyle 'no. Bale ito yung magiging senaryo niya, yung sahod mo 100%, una mong tanggalin ito yun 10% 'no. Bigay mo sa ano mo, church mo, sa charity gano'n. 10%, yan 20% yun yung savings mo 'no. Tapos yung matitira na 70%, dun mo na pagkasahin yung mga ano mo, yung sa expenses mo. Gano'n siya nagwo-work 'no, yung itong 10-20-70 rule natin na formula 'no. Puwede mo siyang sundin kung ano, kung hindi ko alam kung anong religion mo, pero ito talaga biblical na 'to 'no. Biblical 'to na strategy sa pag-iipon 'no. Okey, puwede mo siyang sundin or it's up to you 'no, okey. Reasons why you need emergency fund 'no. Ito 'yun, mga reason why 'no, loss of income or job 'no. Ang dami ng nagulanta ngayon 'no, sa nangyayari ngayon 'no. Kaya hindi talaga natin alam anong mangyayari 'no. Daming nawalan ng trabaho, 'yan, ito 'yun, loss of income or job 'no. Kaya importante talaga yung emergency fund. For example, negosyante ka, delayed collections from your business, negosyante ka tapos, na-delayed lang yung mga koleksyon mo 'no,
Ta's wala kang mampasahod sa tao mo, kaya doon ka kukuha sa emergency fund mo. Baka mamaya, yung pasahod mo, makautang ka ta's may mga interest, kaya gano'n siya. Kung business owner ka, 'yan kailangan mo din ng emergency fund. Avoid pressure borrowing from friends and, relatives 'no, isa din 'to 'no, para hindi tayo maano 'no, makaano sa yung mga, avoid pressure 'no, sa mga ano, friends and, relatives natin. House repair or appliances, for example, may naano sa bahay mo kailangang i-repair, mga importante na kailangan i-repair 'no, kailangan nating emergency fund or nasira bang ref diyan, 'yan do'n ka kukuha ng pampaayos 'no. Kasi kung hindi mo mapaayos yung ref mo, masira yung mga ano diyan, laman, mas lalong malaki yung gastos 'no. Okey, paper asset protection such as stocks, bonds, mutual fund. Okey, importante din 'to guys, ito talaga yung ano, emergency fund 'no. Abangan mo yung topic natin bukas, yung investment, yung pinaka-last. Isa yun sa pinoprotektahan ng emergency fund 'no. Kaya pinaka-last talaga yun 'no, yung talagang investment natin. Isa yun sa mga protektado dito 'no, 'pag may emergency fund ka para hindi mo siya magalaw talaga kasi pang long term yun, okey. Dapat guys ang magiging criteria ng emergency fund, is dapat, necessary, yung mga unexpected, urgent, okey. Baka mamaya yung nakapadaan ka lang sa mall 'no, tapos bigla kang nagulat may sale, hindi yun emergency, okey. Dapat ito yung maging criteria, necessary, unexpected, or urgent 'no, okey. Ito pa yung reasons why you need, emergency fund 'no. Acquisition of asset through loan without having an emergency fund. Ito yung minsan na madalas 'to na nangyari 'no. Example 'to si Attorney Jose 'no, kumuha ng sasakyan, tapos ano 'no, tulad niyan nagbabayad siya ng may monthly siya hinulugan diyan 'no, may monthly siya hinulugan. Tapos ang nangyari, katulad niyan walang emergency fund, nawalan ng trabaho, ang nangyari diyan mahahatak 'no. Sayang yung taon na binayad niya 'no, ta's hindi lang niya makumpleto dahil sa, wala siyang na-set-up na emergency fund 'no. May kasama ko dati sa trabaho kumuha ng motor, yung nagkatanggalan na, yun hindi nga napagpatuloy ang pagbabayad 'no. Sayang na yung taon 'no binayad niya, parang ang mangyayari niyan mahahatak kasi yan. Okey, kaya ito yung isa sa importante na meron tayong emergency fund 'no, okey. Loan sharks 'no. Loan sharks yung mga 5, 6 'no, 20% interest every 1 to 3 months. Yan din ang kaya kailangan natin ng emergency fund para maiwasan itong mga loan shark 'no. Kasi minsan 'pag wala na tayong choice papatol na lang tayo sa mga ano, mga ganito, Bombay, yan. Kumbaga mapasubo na tayo, wala tayong choice, yan. Wala kang emergency fund kaya yun, mapasok ka dito sa mga loan sharks 'no. Okey, yan yung isa sa reasons kung bakit kailangan natin ng emergency fund, okey. Emergency fund, an account used to set aside funds needed in the event of a personal finance dilemma such as lost job or a major expenses. Bale ito yun guys, monthly income mo. Ang gagawin natin ito monthly income, save the 3 to 6 months of your income, monthly income. Tapos yung isa naman, monthly expenses, save to 3 save 3 to 6 months of your monthly expenses 'no. Actually puwede mong parehas lang 'tong ano 'to, puwede mong gamitin ito, formula na 'to, or ito naman, mamili ka lang 'no, basta at least 3 to 6 months 'no. Mamili ka lang sa dalawa diyan, puwede 'yan. Ito yung dito natin nilalagay yung this is where you put your money in the bank 'no. 'Pag may emergency, kailangan bangko lang siya 'no, kasi nga kailangan 'pag emergency is ma-withdraw agad 'no. Kaya advisable ang mga emergency fund sa bangko, okey.
You can choose which option you will use. For example, ito monthly income. Calculate only your total monthly salary. Monthly salary, for example, total yan. Monthly mo, 30,000. Yan. Tapos kapag expenses naman, calculate all your total monthly expenses. Simula sa pagkain, transpo, utility, housing, insurance, utang mo, leisure, pang leisure mo, tapos education, miscellaneous, benevolence, yan. Yan yung pagpipilian mo, Okay, himayin natin yan. For example, ang gagamitin mong formula is yung monthly income mo. Medyo simple lang tong mabilis lang siya kasi i-calculate mo lang yung income mo. For example, ang sahod mo is 15,000. Yan, i-total mo lang siya 3 months, kailangan mo ng 45,000. Emergency fund mo sa 3 months, Kung gawin mo 6 months, 90,000 lang kailangan mo. Kung ang sahod mo naman 20,000, 3 months, 60,000. Pag 6 months naman, 120, Pag 25 yung sahod mo, ang 3 months yan is 75,000, Ang 6 months is 150. Pag 30,000, 3 months, 90,000 ang kailangan mo. Pag 6 months, 180. Gano'n na siya, Gano'n na siya nagwo-work, Simple lang siya. Kinalculate ko na yan. Puwedeng ito yung gamitin mo, monthly income. Okay, kung gusto mo na medyo mas accurate, talagang detalyado, gamitin mo 'tong monthly expenses, Puwede mong gamitin yung formula na 'to, isulat mo sa papel mo or ganyan, gayahin mo lang 'to, mga sinulat ko dito, ganyan. Water, sulat mo 'yan, electricity, internet, cable. Pagdating naman sa housing mo, sulat mo 'yan, yung mortgage, repair, insurance. Pagdating sa food, grocery, wet market, eating out, others. Tapos sa transpo mo, fees, car payment, auto insurance, pang gasolina mo, pang repair, pang tollgate, 'yan. Kung gusto ka na medyo mas accurate, ito yung gamitin mo, monthly expenses. Kailangan ilista mo siya lahat. Katulad niyan, insurance, ilista mo 'yan, ang health, vision, prescription, life and disability. Kung may utang ka, ilista mo yung house, car loans, credit card, medical bills, personal loans. Tapos leisure, vacation mo, subscription, movie, videos, gift, 'yan, ilista mo 'yan lahat, kailangan detalyado. Tapos education naman, tuition fee, allowance, school supply, curricular, books, trips, 'yan, kailangan lista mo siya, Ito naman personal, 'yan, mga ano niyan, 'yan lista mo 'yan, toiletries, tapos mga bag, shoes, fashion, beauty, haircut. Sa miscellaneous naman, childcare with allowance, pet care, computer, benevolence, helping others, charity, church, tithes. Tapos, for example, ang magiging total ng niyan, lahat ng nilista mo, magiging total niya is 150, ay 50,000 magiging total. Ang magiging 3 months mo is 150, Tapos ang 6 months niyan is 300, Gano'n lang siya. Kung kampante ka do'n sa unang example, yung monthly income, yun lang gamitin mo, kung gusto mo ng medyo accurate, detalyado, 'yan gamitin mo 'tong monthly expenses, Okay. 8 practical tips to save up your emergency fund, use the auto deduction method in your bank, meron 'yan sa mga bangko, auto deduction. Mag-inquire lang ka lang sa mga bangko para pag sahod mo automatic lilipat agad diyan sa kabilang account yung mga emergency mo, set up a separate bank account, out of sight, out of mind. Ito naman, for example, taga Laguna ka tapos kumuha ka ng do'n ka nag-open sa Makati, yung bank account na hindi siya puwedeng withdrawhin ng hindi mismo sa inopenan mo, 'yan, yung kukunin mo, Kasi kailangan hindi mo makita yung out of sight nga yung yung account mo sa emergency kasi naka-focus lang siya sa emergency. For example, yun nga taga Makati ay sa Makati ka nag-open, taga Laguna ka, kailangan mo ng pera hindi ka agad makapunta kasi malayo. Kasi dun ka lang puwedeng mag-withdraw, okey? Save on coins and change, yung mga coins diyan ipunin mo siya. Set aside 13-month pay, cash gift and bonuses mga 13 month mo.
cash gift, mga bonus, hindi naman siya actually kasama sa sahod mo. Pagkatanggap mo, itabi mo agad doon sa emergency fund, no? Isipin mo na parang wala, no? Parang ganun. Increase your income, yung tinuro natin sa debt management, no? Madami tayong sample sa increase your income doon, no? Pwede mo yung sundin. Cut down on your spending habit. Yan, pwede ka magbawas yung mga ano natin, no? Mga hindi naman kailangan talaga, no? Okay, prioritize it in your budget, no? Priority mo muna kasi nagbubuo ka pa ng emergency fund. Yan, unahin mo muna, no? Separate at least 1 month cash in your wallet. Ito naman, sa loob ng, for example, magbuo na yung 6 months mo. Siguro, kunin mo lang yung 1 month, lagay mo sa wallet mo yung cash. Kasi minsan, pag may emergency, pagpunta mo sa mga ATM, walang laman, parang ganon. Kaya, ito yung kailangan mo, no? Separate at least 1 month cash in your wallet, no? Apply the SMART goal method, no? Ito naman, SMART goal method. Ang sabi dito, specific, no? Kailangan specific. What is the purpose of your savings, no? Katulad ng ano to, example is emergency fund. Yan. Measurable, decide how much you want to save, no? For example, ang emergency fund na bubuuin mo is 300,000. Yan, sulat mo. Attainable, what is the source of your income? What is the source of your savings, no? For example, salary ba siya o sa extra income ba? Saan mo siya kukunin? Parang gano'n, no? Relevant, what makes you decide to save, no? For example, ang gawin ng example is para maprotektahan yung ano mo, paper asset, yung mga investment mo, no? Yan, isulat mo siya. Time bound, kailangan may time bound na what is the exact target date to complete your saving. For example, 2 years yan, sulat kailangan maglista ka rin na dyan hanggang dyan lang siya na 2 taon. Time bound, okay? Gamitin mo tong apply this SMART goal method, no? Yan, para mas detalyado talaga, okay? At ito, for example, yung sa at apply the SMART goal method, no? Yung time bound, no? Magbigay lang tayo ng example dito, yung 2 years to 300,000, no? Kinalculate ko na to. Kung example, ang daily mo is, kung gamitin mo is daily, sa 300,000, ito lang kailangan mo, 411 sa 2 taon. Pag monthly gagamitin mo, ito lang kailangan mo, 12,500 per month. Pag gusto mo naman ng strategy mo is yearly gusto mo, ito yung isang bagsakan yan, 150. Mamili ka lang dyan kung saan ka kampante. Ikaw lang bahala mag-decide. Pero mas advisable ko ito yung gamitin mo, no, daily. Para hindi mo agad ramdam yung bigat ng isang bagsakan, no. So again, pwede ka mamili dyan kung saan ka mas kampante sa iyo, no. Okay? Ito naman, actually save your savings, no. Explain ko lang to ng medyo mabilisan lang. For example, ito yan, cellphone, no. Napadaan ka for example, ito si Maria, for example, no. Napadaan siya sa bilihan ng mga gadget, cellphone. Padaan siya, kita niya, uy, may cellphone nun, 9,000 lang. Ngayon, nagpasalamat si Maria na nakalabas siya ng mall na hindi nabili yung 9,000 na cellphone, no. Sabi ni Maria, ay salamat, hindi ko nabili yung 9,000 na cellphone, nakaligtas ako. Ngayon, nakadaan siya sa may ukay-ukayan, no. Nakita siya ng doon, sapatos. Mukhang nagustuhan ni Maria, "Uy, maganda 'tong sapatos na 'to, naka-sale lang, 1,500 lang." Ganyan. Ang nangyayari, you end up spending 1,500 on that day na wala naman sa plano talaga, 'no. Ang mindset mo is, "Uy, nakatipid naman ako sa 9,000 na 'yon, hindi ko nabili. Ito mura lang 1,500." Parang gano'n. Okay, I hope na medyo nakuha niyo na, ito yung ibig sabihin ng actually save your savings. Actually, nangyari na rin sa'kin 'to nung akala ko talaga okey yung gano'n 'no, minsan mapapadaan ka sa mga gadgetan ta's talagang gustong-gusto mo pero nag-decide ka na 'wag bumili. Ta's pagdating mo sa labas, makita ka ng ibang bagay na mas mura pa do'n sa nakita mo. Kaya ang nangyayari napapabili ka 'no. Ang nangyayari is you end up spending on that day 'no. Akala mo, nakatipid ka na pero yun pala na gastos pa rin. Okay, 'yan yung actually save your savings 'no. Replace emergency fund 'no, when it's used. For example, yung binata ka pa,
emergency fund mo is 100,000 lang. Tapos yung pagdating mo ng may asawa ka na, emergency fund mo siyempre tataas na 'yan 'no. Kumbaga i-replace mo lang siya or i-update mo na 'no 'pag kunyaring nagamit mo na siya, okey? Tapos kung sakaling ano, start now and forget the past. For example, hindi ka talaga nakagawa noon, okey lang 'yan. Kailangan kailangan makalimutan mo na 'yun 'no. Ang importante na alam mo 'to na ngayon, paano siya i-set up. Importante lang, sisimulan mo na siya 'no. Kumbaga 'wag mo nang isipin yung ano 'no, yung the past. Kailangan start now and forget 'no. Kung ngayon mo pa lang 'to encounter, natutunan, 'yan puwede mong simulan mo na kaagad ngayon 'no, sa emergency fund natin 'no, okey? Tapos ito, we are done filling out the 4th block of our solid financial foundation 'no. Sa healthcare natin, pag-usapan natin 'to, tapos na. Sa life insurance, leave management, at ito na yung topic natin ngayon sa emergency fund 'no. Bukas guys, abangan mo yung email ko sa'yo 'no. Tingnan mo yung, ah, inbox ng email mo or dun sa baka napunta sa spam folder o dun sa promotion tab. Minsan kasi yung mga email ko is minsan dun napupunta, eh, 'no. Sa ano 'yan, yung sa mga autoresponder, software na ginagamit namin 'no. Kaya minsan ano siya, naliligaw. Kaya i-check mo 'yun. Kung sakaling napunta sa spam folder, i-drag mo lang siya tapos i-mark mo lang siya as not as spam, okey? Ah, i-check mo siya lagi 'no, sa baka naligaw lang, kaya andiyan lang 'yan sa spam or sa promotion tab mo. Okey? Again, I encourage no, save and invest 'no, as fast as you can, while you can. Ito na 'yun, tomorrow's lesson, the 5 building blocks of a solid financial foundation. How to set up your investment. Bukas guys, ito yung pinaka-last na topic natin bukas. Kaya importante talaga na masundan mo 'to. Kung sakaling hindi mo siya nakaligtaan mo yung ibang training, maglagay na lang ako ng button diyan sa baba 'no, puwede mo siyang balikan para mas maano mo yung pinakauna, yung una, pangalawa hanggang pangatlo. Okey, masunod-sunod mo siya 'no, hanggang sa matapos natin 'tong pinagka-day 5 natin 'no. Okey guys, abangan mo yung ano ko bukas, email ko at para, magkaano tayo bukas 'no, check mo yung email mo, okey? Again guys, thank you 'no, thank you sa pag-attend ng webinar na 'to. Thank you at, again ako si Karim Abdon Flores 'no. Thank you guys sa pag-attend 'no. Kung may mga katanungan ka, i-text mo ko, ito yung cellphone number ko, may landline ka 'no, tawagan mo lang ako tapos kung i-email mo lang ako dito sa ano na 'to, Gmail ko 'no, ta's puwede mong bisitahin itong aking, website 'no. Okay guys, thank you guys at, salamat sa pag-attend 'no. Salamat sa pag-attend ngayong araw na 'to. I hope na marami kang natutunan 'no. Okay, good luck guys, see you tomorrow, thank you.